Simula ng digmaan ng Russia sa Ukraine, maraming ulat ng matinding kalupitan tulad ng pagpapahirap, pang-aabuso, at pagpatay sa mga inosente. Pati na rin ang pagkasira ng mga pasilidad ng sibilyan tulad ng mga paaralan, ospital, at mga tahanan. Matapos ang mga karumal-dumal na gawain, maraming komandante ng Russia ang tumakas sa bansa, nagtago sa mas ligtas na lugar, at umaasang mamuhay ng mahaba at komportable. Kahit anong isipin nila, walang ligtas na lugar para sa mga kriminal ng digmaan ng Russia. Sistematikong hinahanap at pinapawi sila ng Ukraine gamit ang makabagong intelihensya, teknolohiya, at piling lihim na operatiba para maihatid ang hustisya at pagganti sa maraming inosenteng nagdusa sa kamay ng mga kriminal tulad ni Stanislav Berezitsky. Noong Hulyo 14, 2022, iniulat na pinamumunuan ni Rositsky ang isang Kilo-class submarino ng Russian Black Sea Fleet nang magpakawala ito ng 5 caliber cruise missiles sa lungsod ng Vinnytsia. Sa kanlurang gitnang bahagi ng Ukraine, 2 sa mga missile ang napabagsak, ngunit 3 ang tumama sa kanilang mga target. Nagdulot ng matinding pagkawasak sa sentro ng lungsod, isang concert hall mula pa noong panahon ng Soviet. Tinamaan ang House of Officers at ilang gusaling sibilyan, gaya ng medical center, opisina, tindahan, at tirahan. Hindi bababa sa 23 ang namatay kabilang ang 3 bata, at mahigit 200 ang nasugatan, kaya isa ito sa pinakamalalang trahedya sa unang bahagi ng digmaan. Isa sa mga biktima, si Lisa Dmitrieva, ay 4 anyos at may Down syndrome. Pauwi na sila ng kanyang ina mula sa speech therapy session nang tamaan ng misil. Kumalat online ang larawan ng duguang stroller ni Lisa, isang makapangyarihang simbolo ng pagkawala ng buhay ng mga Ukrainyano at sagisag ng kasamaan ng mga nag-utos at nagsagawa ng ganoong karumal-dumal na pag-atake. Hindi ito pag-ataking militar. Hindi sundalo ang mga napatay at wala silang banta sa Russia. Sila'y inosenteng sibilyan lang na namumuhay ng normal. Dahil kay Kapitan ika-2 Rango Stanislav Berezitsky, biglang natapos ang maraming buhay, hindi inaasahan at maaga. Habang nagluluksa ang Ukraine, nagdiriwang ang Russia. Itinaas si Berezitsky bilang Deputy Commander ng ika-4 na Independent Submarine Brigade doon, maaaring inaasahan niyang mapromote pa o umalis sa militar. Naniwala siyang patas at makatarungan ang ambag niya sa layunin at may dahilan ang kanyang masasamang ginawa. Ngunit nakamasid ang Ukraine. Habang nagpapatuloy ang pag-atake, agad nang kumilos ang intelihensya ng Ukraine. Si Berezitsky ay isa sa mga utak ng pag-atake at patuloy na minamanmanan ng mga sumunod na linggo at buwan. Hindi agad siya natanggal o nagantihan. Alam nilang darating din ang oras ng paghihiganti kung magtitiis sila. Dumating din ang pagkakataon. Halos 1 taon matapos ang pag-atake, noong Hulyo 10, 2023, maulan at mahamog ang umaga. Pero sa halip na manatili sa loob, lumabas si Berezitsky para mag-jogging, na hindi niya alam ay huli na niyang ehersisyo. Hindi alam ni Berezitsky na matagal na siyang minamanmanan ng mga operatiba ng GUR at nahack na nila ang datos mula sa running app na gamit niya sa araw-araw na pagtakbo. Alam na nila ang routine at mga ruta na madalas niyang daanan. Mula doon, ang kailangan na lang nilang gawin ay i-activate ang isang lokal na asset, bigyan siya ng Marikov na baril na may suppressor, at sabihin sa kanya eksakto kung saan pupunta at anong oras. Para tambangan ang kriminal ng digmaan na Ruso at tuluyang alisin siya, sinunod ng asset ang mga tagubilin niya. Naglatag ng bitag sa isang malapit na sports complex. Habang tumatakbo si Berezitsky sa kanyang jogging route, biglang lumitaw ang mamamatay tao at pinaputukan siya ng 7 malapitang bala sa katawan. Pinatahimik ng mga suppressor ang tunog ng mga putok. At dahil sa maulan na kondisyon, ay walang mga saksi sa paligid. Kaya nagkaroon ng oras ang ahente para makatakas. Hindi natagpuan ang katawan ni Berezitsky sa loob ng ilang oras. Sa mga oras na iyon, ligtas nang nailabas ang mga sangkot sa pag-atake, ngunit hindi pa rin sapat ang paghihiganti ng Ukraine. Ilang buwan matapos ang pagkamatay ni Berezitsky, noong Setyembre 13, 2023, inatake ng Ukraine gamit ang Storm Shadow missile ang Kilo-class submarine ng Russia
na Rostov-on-Don. Hindi ito ang parehong submarino na ginamit sa pag-atake sa Venetia, pero halos magkapareho sila. 2 beses tinamaan ng Storm Shadow missiles ang submarino sa sinakop na daungan ng Sevastopol sa Crimea. Gamit ang parehong caliber class na mga misil na kayang magdulot ng parehong pinsala at pagkawasak. Apoy at usok ang bumalot sa hangin. May ulat ng matinding pinsala sa labas ng submarino. Dahil sa tindi ng pinsala, kinailangang hilahin ito sa dry dock para ayusin. Pero sa huli, walang saysay ang pagkumpuni. Wala pang 1 taon ang lumipas. Muling tinarget ng mga puwersang Ukranyano ang Rostov-on-Don gamit ang drone at misil, na di umano'y nagpabagsak sa submarino at nagdulot ng dagok sa Black Sea Fleet. Pero hindi doon nagtatapos ang kampanya ng paghihiganti ng Ukraine. Si Major Oleg Stegachev ay isa pang kriminal ng digmaan ng Russia na nakaranas ng galit ng Kiev. Mula sa simula ng digmaan, agad nang nagsagawa ang Russian Air Force ng sunod-sunod na missile attacks sa mga bayan at lungsod ng Ukraine. Nanguna sa mga ulat ang 275 strategic bombers mula Engels at Ukrainka na nagpapakawala ng 2 dosenang KH, 100 at 1 at KH, 500 at 55 missiles sa mga gusaling sibilyan, kabilang ang paaralan, ospital at tahanan. Target din ang mga istasyon ng kuryente, tubig at init na nagdulot ng malawakang brownout at daan-daang nasawi sa malamig na taglamig. Muli, ang layunin ng mga pag-ataking ito ay walang kinalaman sa pagpapahina ng sandatahang lakas ng Ukraine o pagtama sa mga lokasyong militar. Puro pananakot lang ito sa inosente, pagpapalaganap ng takot at kamatayan sa isang malupit na tangkang sirain ang moral ng bansa at pilitin tayong sumuko. Si Major Oleg Stegachev ay isa sa 2 piloto ng 75 na nag-ooperate mula sa Engels 2 Air Base. Nagsagawa siya ng maraming missile strike laban sa mga sibilyang Ukrainian. Ngunit walang balak ang Ukraine na palampasin ito. Nahack ng GUR agents ang Russian Air Force database at nakuha ang datos ng maraming tauhan ng Engels 2 kasama si Stegachev. Mula roon, nagtatag sila ng mga lokal na operasyon ng pagmamanman. Sinusubaybayan ang nakagawian ng Major, lalo na ang kanyang araw-araw na pagbiyahe. Nang dumating ang tamang oras, umatake ang mga operatiba ng Ukraine. Noong gabi ng Pebrero 3, 2024 lumabas si Stegachev mula sa kanyang gusali ng apartment sa huling pagkakataon. Papunta siya sa kotse nang biglang lumitaw ang operatiba ng Ukraine mula sa anino ng paradahan. May hawak na tahimik na baril. Binaril ng ilang beses ang Major at naglaho sa gabi ang pumatay sa kanya. Naglabas ang GUR ng matinding online na babala. Ipinabatid sa natitirang kriminal ng digmaan ng Russia na maaari rin silang makaranas ng parehong kapalaran. Alam namin ang inyong pangalan, tirahan, plaka, ruta at nakagawian. Nangyari lahat ito sa Saratov Oblast ng Russia, 300 milya mula sa hangganan ng Ukraine. Pinatunayan nito na kahit sa likod ng linya ng kalaban at sa mga mukhang ligtas na lugar, dapat laging mag-ingat ang mga commander ng Russia. Kasama rin si Colonel Sergei Yevshukov ng Russia sa mga target ng Kiev. Si Yevsyakov ang komandant ng Olenivka Prisoner of War Camp sa timog kanluran ng sinakop na lungsod ng Donetsk, kung saan maraming bilanggo ng Ukraine ang dinala. Pagkatapos bumagsak ang Mariupol noong Mayo 2022. Ayon sa Geneva Convention, dapat tratuhin ng makatao ang mga bilanggo ng digmaan at ibibigay ang kanilang pangunahing pangangailangan, gaya ng pagkain, tirahan, at medikal na tulong. Sa madaling salita, dapat silang tratuhin ng makatao hanggang sa panahon na maaari na silang palayain at maibalik sa kanilang sariling bansa. Nang matapos ang labanan, hindi sinunod ni Colonel Yevshukov ang batas na iyon. Iniuugnay si Colonel Yevshukov sa gutom at pagmamalupit sa daan-daang Ukrainian na bilanggo. Noong Hulyo 29, 2022 mas mabigat ang pinagdaanan ng mga kaawa-awang kaluluwang iyon. Isang rocket ang tumama sa kampo na may 173 bilanggo agad, ikinamatay ng 30. At nalagay sa panganib ang iba pa. Nang sumiklab ang malaking sunog pagkatapos ng insidente, marami ang nasunog at ang iba naman ay namatay dahil sa paglanghap ng usok. Sa halos 1/4 ng populasyon ng kampo na napatay o nasugatan sa pagsabog at sunog, tumanggi tumulong ang mga opisyal ng Russia gaya ni Yevshukov.
Pinanood lang nila ang nasusunog na barracks mula sa ligtas na distansya ng ilang oras at nagbigay lang ng medical na tulong bandang alas 5 ng umaga kinabukasan. Sa puntong iyon, higit 50 bilanggo ang patay at 100 at 30 ang malubhang sugatan. Hindi rin pumayag ang mga opisyal ng Rusya na papuntahin ang mga investigador sa lugar ng krimen. Sinabi rin nito na Ukraine ang may sala sa pag-atake at sinadya raw ng Kiev na atakihin ang sarili nilang mga bihag para pigilan ang paglipat sa panig ng mga Ruso. Pinabulaanan ng United Nations at International Criminal Court investigations ang pahayag ng Rusya at napatunayang sinadya ng Moscow patayin ang mga bilanggo. Karumal-dumal ang krimen na ito at hinding-hindi mapapatawad o malilimutan ng Ukraine. Noong Disyembre 2024 si Yevshukov ay muling nagsisilbi bilang isang komandant ng kampo sa lungsod ng Donetsk. Sumakay siya sa puting Toyota Land Cruiser ngunit hindi nakarating sa destinasyon dahil sa lokal na partisanong network. Nakuha ng paniktik ng Ukranya ang access sa sasakyang iyon. Noong gabing iyon, naglagay sila ng pampasabog sa ilalim ng upuan ng driver. Pagpaandar ni Yevshukov ng sasakyan at medyo nakalayo, sumabog ang aparato. Namatay siya agad habang ang mga nagplano ng kanyang pagpatay ay muling naglaho na parang bula. Si Lieutenant General Igor Kirillov, pinuno ng Russian Radiation, Chemical at Biological Defense, ay nakaranas din ng parehong kapalaran. Mula 2,000 at 22 halos 5,000 dokumentadong kemikal na atake ang ginawa ng Russia laban sa sundalong Ukrainian at sibilyan. Ang chloropicrine na ginamit sa utos ni Kirillov at ng mga Aleman noong unang digmaang pandaigdig ay nagdudulot ng iritasyon sa baga, mata, balat at sintomas gaya ng pagsusuka, pagduduwal at pagtatae. Ipinagbawal na sa loob ng maraming taon ang paggamit nito sa digmaan ng Chemical Weapons Convention na nilagdaan ng Russia. Nakalista ito bilang choking agent ng organisasyon para sa pagbabawal ng mga chemical na sandata. Hindi napigilan si Kirillov na aprubahan ang mga pag-atake gamit ang chloropicrine na nagdulot ng matinding pinsala sa mahigit 2,000 sundalong Ukrainian. May ilang naiulat na namatay sa pag-atake ng nakalalasong gas. Sa huli, nagbayad si Kirillov sa kanyang mga krimen. Noong Disyembre 16, 2024 kinasuhan ng Ukraine si Lieutenant General Kirillov dahil sa ipinagbabawal na chemical warfare. Kinabukasan, pumasok ang mga ahente ng Ukraine sa isang residential area sa Moscow at iniwan ang electric scooter na may pampasabog sa harap ng apartment ni Kirillov. Ang Ozemka, 72 anti-personnel mine mula Soviet era, ay kayang magpalipad ng 300 gramong pampasabog ng ilang talampakan sa ere. Pagputok ng mina, naglabas ito ng 2,000 at 400 bakal sa lahat ng direksyon. Walang tsansa si Kirillov na mabuhay. Paglapit niya sa scooter, pinasabog ang mina sa remote. Nagbasagan ang mga bintana at sina Kirillov at kanyang katulong ay agad na namatay. Ang sumunod na biktima ng paghihiganti ng Kiev, si Teniente Colonel Veniamin Mazarin, ay sangkot sa pinakamalalang krimen ng digmaan sa labanan, ang massacre sa Butcher. Nangyari ito ilang linggo pa lang mula nang magsimula ang digmaan. Noong Marso 2022, nang pumasok at sinakop ng mga puwersa ng Russia ang lungsod ng Butcher, na hindi kalayuan sa kanluran ng kabisera ng bansa, ang Kiev. Habang naroon sila sa lungsod na iyon, ang mga Ruso ay responsable sa ilan sa mga pinakakarumal-dumal na krimen na maiisip. Ulat na daan-daang mamamayan, kabilang ang babae at bata, ay pinatay, inabuso, tinalian, binugbog, ginahasa, at pinahirapan sa lansangan. Nagkalat ang mga bangkay sa lansangan at basement. Isa si Teniente Colonel Mazarin sa mga responsable. Deputy Commander siya ng unit ng military police na napatunayang nasa lugar noong massacre. Ang pangalan niya at ng 12 ng iba pa na sangkot sa brutal na pagpatay sa mga sibilyan ay agad isinama sa hit list ng Ukraine. Kinailangan pang maghintay ng ilang taon ang mga operatiba ng GUR bago makapaghiganti. Malamang iniisip ni Mazarin na ligtas na siya mula sa paghihiganti ng Ukraine nang lumipat siya sa rehiyon ng Kemerovo sa timog kanlurang Siberia.
malayo sa hangganan ng Ukraine. Pero patuloy pa rin siyang tinutunton ng Ukraine. Noong Oktubre 25, 2025, nakuha nila ang matagal na nilang hinihintay na pagkakataon. Nalaman nila ang tirahan ni Mazarin at nilagyan ng pampasabog ang kanyang sasakyan. Kinabukasan ng umaga, nang sumakay siya sa kanyang kotse at nagsimula sa kanyang araw-araw na pagpasok sa trabaho, walang kaalam-alam si Mazarin na hindi na siya kailanman makakauwi. Ang kanyang huling mga sandali ay naitala sa kamera at ibinahagi online. Sa dramatikong tagpong iyon, nakita nating pinindot ng ahenteng Ukranyano ang pindutan, pinasabog ang pampasabog, at winasak ang kotse ni Mazarin. Naranasan din ni Admiral Viktor Sokolov ang buong bagsik ng hindi mapigilang paghihiganti ng Ukraine. Isa siya sa mga opisyal na namuno noong 2022 at 2023 nang paulit-ulit umatake ng missile ang Black Sea Fleet ng Russia sa mga baybaying lungsod ng Ukraine gaya ng Odessa at Mykolaiv. Gumamit ang hukbong dagat ng barkong pandigma para ilegal na harangin ang mga barkong pangkalakal at pang-ani ng Ukraine na nagbanta sa pagkagutom ng mga lokal. Si Sokolov ang isa sa mga leader ng malulupit na kampanyang ito at nagplano ng mga teroristang pag-atake mula sa kanyang punong tanggapan sa Sevastopol. Patuloy na nagmamasid at naghihintay ang mga operatiba ng Ukraine. Matyagang nilang isinagawa ang mga hakbang laban sa almirante, pinasok ang utos at minanmanan ang kanyang komunikasyon. Sa tulong ng lokal na partisanong network, nangalap sila ng impormasyon at natutunan ang mga galaw, gawain, at pagpupulong ng almirante. Sa pagtatapos ng tag-init 2023, alam na nila ito. Dadaluhan ni Sokolov kasama ang ilan pang matataas na opisyal ng Russia ang isang pagpupulong ng mga senior staff na nakatakdang ganapin sa Setyembre 22. Sa araw ring iyon, inilunsad ng Ukraine ang pag-atake. 10 Storm Shadow missiles, ang pinakawalan patungo sa lugar ng pagpupulong. Lumilipad ng mabilis at mababa para makaiwas sa depensa sa himpapawid. May ilan na tumama sa target at pumatay ng maraming opisyal, posibleng kasama si Sokolov. Hindi pa opisyal na kinukumpirma ang kanyang pagkamatay. At iginiit ng mga opisyal ng Russia na siya ay buhay at maayos pa. Ngunit hindi na siya nakita sa publiko mula noon. Pati ang mga kilalang kriminal ng digmaan at commander ng Russia ay hindi ligtas sa pag-atake ng Ukraine. Napatunayan ito noong Mayo 2022 nang muntik magtagumpay ang planong pag-atake ng puwersa ng Kiev sa pag-aalis. Si General Valery Gerasimov, hepe ng pangkalahatang kawani ng sandatahang lakas ng Russia. Noong panahong iyon, sinakop ng mga Ruso ang Izium sa Ukraine at ginawang malaking sentro ng lohistika. Ginamit nila ang lokasyon ng lungsod para magtayo ng supply at magsagawa ng pag-atake sa mga kalapit na bayan at nayon. Sa isang bihirang pagbisita, nagpasya si Gerasimov na puntahan ang lungsod at personal na inspeksyonin ang operasyon. Hindi niya alam na nalalagay na pala sa panganib ang kanyang buhay dahil nakuha ng mga ahente ng intelihensya ng Ukraine ang impormasyon sa pagdating ng general. Nagplano pa sila ng malaking atake para patayin si Gerasimov at maputol ang liderato ng Russia. Sa wakas, nag-schedule ang general ng pagpupulong sa lokal na paaralang ginawang pansamantalang punong himpilan. Dinaluhan ito ng mahigit 40 matataas na opisyal, kabilang ang mga major, colonel, at brigadier general. Tamang oras para umatake. Inayos ng mga operatiba ng Kiev ang artilleriya at nagpaulan ng howitzer at guided na bala sa Izium. Habang naghahanda umalis si Gerasimov, nawasak ang istruktura kasama ang 200 sundalong Ruso at isang major general, si Andrei Simonov. Nabuhay si Gerasimov para lumaban ulit. Totoo pa rin na ilang segundo na lang ay matatanggal na sana ng Ukraine ang pinakamataas na opisyal ng Russia. Kahit nakaligtas si Gerasimov, hindi ganoon ang ibang Ruso. Napatay si Vice Almirante Andrei Pali, dating deputy commander ng Black Sea Fleet, ilang araw matapos magsimula ang pananakop sa Ukraine noong Marso 2022. Ilang araw bago siya namatay, pinangunahan ni Pali ang pambobomba sa maternity hospital at iba pang pasilidad ng sibilyan sa Mariupol. Sa investigasyon ng Human Rights Watch, natuklasang mahigit 8,000 sibilyang Ukrainian ang namatay dahil sa mga pag-atake ng Russia at sa pilitang pagpapagutom. Ayon sa ibang ulat,
Maaari pang umabot sa higit 25,000 ang bilang ng namatay. Malaking bahagi si Pali roon. Bagamat sa Kiev siya ipinanganak, tinalikuran niya ang mga kababayan niya. Desisyong nagdulot ng kanyang pagkamatay. Noong Marso 20, 2022 bumisita si Pali sa Mariupol. Iniinspeksyon ang mga posisyon sa unahan. Sinundan ng GUR operatiba ang convoy ni Pali at mga kilos nito. Pagkababa pa lang niya sa armored na sasakyan, may malakas na tunog na umaling-awngaw sa malayo. Tunog ito ng sniper rifle na nagpaputok ng iisang 7.62 mm na bala na tumama ng eksakto sa puso ni Pali. Agad siyang namatay. Isa sa unang biktima sa marami pa. Maraming mamamatay tao, abusado at kriminal ng digmaan mula Rusya ang napatumba ng elite na intelihensya at lihim na operatiba ng Kiev. May natitira pa. Pero tiyak na karamihan ay mauuwiring matutumba ng mga operatiba ng Kiev. Isa-isa silang matutunton at aalisin. At malinaw na makikita na hindi titigil ang mga ahensya ng intelihensya ng Ukraine hanggat hindi natatapos ang bawat pangalan sa kanilang listahan ng mga target. Kahit gamit ang sniper rifle, tahimik na baril, o improvised explosive device, ang mga kriminal na ito ay mapuputulan ng buhay. At ang maraming nilang nasaktan at pinatay ay magkakaroon ng kaunting hustisya. Ang tanging tanong na lang ay, sino ang susunod? Ngayon, maaari ka pang matuto ng higit pa tungkol sa isa sa mga kwentong tinalakay kanina tungkol sa asasinasyon kay Veniamin Mazarin sa detalyadong video na ito. Binanggit ang kahanga-hangang operasyong intelihensya na naging sanhi ng kanyang maagang pagkamatay. Panoorin ang video na ito para makita ang listahan ng mga general at komandanteng opisyal na napatumba ng Ukraine sa digmaan, dahilan ng paghina at kalituhan ng maraming brigada ng Russia. At para sa karagdagang kaalaman, mga balitang bago at pagsusuri sa militar na ayaw mong palampasin, siguraduhing mag-subscribe ka sa aming channel ngayon.